Marinig ba dyan? Ano, brother? Guys. Okay, so magandang hapon sa inyong lahat. So kami po ay nagpapasalamat sa aming parokya sa San Isidro Labrador, Libungan Paris, bilang isang Roman Catholic Church sa pag-aanyaya sa amin ni Brother Glenn Aliado Strongman sa SDA. So, itong pagtatalakay ng dalawa kay Brother J. Bigman Sanchez and Brother Glenn Aliado Strongman. Alado. Sorry. Strongman. Sa brother. Strongman Alado. So, muna itong gano'n. munang ihang nickname. So ito yung pag-uusap na to, pagtatalakay nila ng tema na may pinangkataan, pamatudan na si Apostol Pedro mo ay unang Santo Papa sa simbahang Romano Katoliko, sumalat sa Biblia o mga referensya. So ito yung pag-uusap nilang dalawa o pagtatalakay, ito'y pinag-isipan, pinag-istudyohan nilang dalawa kung ano yung katotohanan. Kaya kung ano yung kinalabasan nitong pag-uusap nila o pagtatalakay, nawa, mangyari nawa kung ano yung tama bilang mga kapatid kay Kristo. Diba? So, kasama ko bilang isang moderator, hindi po ako yung tinatawag na may bias. Kung ano yung katotohanan, yun ang mangyari. Okay? So, hindi kami nagsama ng mga maraming tao para lang meron kaming mga karamay. Pero dahil pare-parehas man tayo mga anak ng Diyos. So, kung ano yung tama, yun ang mananalo. Okay? Okay, so bibigyan ko muna ng oras para magpakilala sa kanilang mga sarili para malaman ninyo kung ano ng isang affirmative. Okay, brother. Maraming salamat. Tagalog ni siya. Murang gamay rin akong Tagalog. Magbinisaya ako. Kasapot naman magbinisaya, no? Okay, sa una sa tanan, ako ang pagyupog sa tuwang mga barangay officialis kay punong no? Nga ditugot nga atong gamito ning barangay covered court dili sa barangay Osias o gigon man ang mga sangguniang kabataan nga di-facilitate sa pagpahimutan sa ato ang mga sound system. O sa akong kaatman, akong amigo, si Bro Glenn Alado, aka Strongman Alado. Ani amin karon, kini usa kini ka friendly dialogue. Although debate ni, pero we call it a friendly dialogue. No? Pagpadayag lagi sa mga gibarugan nga nagituhan na mo nga tama, ug iya hapon sangka lagi sa iliya, walay sangka sa mong pagkatao. No? So, daghang salamat sa inyong pag-ani karon. Ug ako pugi ginaawhag ang mga tao nga nakadungog karon dinhi sa Barangay Osias sa pag-adto diri sa open court as diri sa Barangay Gymnasium para sa pagpaminaw sa moang religious dialogue. Ug kanalan, daghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan. Okay, so ang susunod ulit si Brother Glenn Strongman Alado. Alright. May hapon maging sunan. Labi na sa atong mga visitors nga din naghulat ng sila dinwi nga may tabo ni siya, no? So, usa ka bulan ang preparasyon, both side. O karon niya nagitayson sa atong venue nga sa din nakasabutan nga mahitabo kining friendly dialogue or debate.
o uban sa ako nga kaatbang si Brother J. Redubling Sanchez. So karon nga hapon makigsunan pinaagi niining event, makita nato ang duha ka panig sa pagpadayag sa gituan. So kita na lang mga audience, nagapamati ang magtimbang-timbang sa mao nga may tabo karon nga kapunon. Kini yung higala, Brother Glenn Alado, ako ang mas ilado sa Strongman Alado sa akong Facebook o sa Facebook page nako. Okay? Okay, salamat sa dalawa o sa affirmative and negative. Ngayon, babasahin ko muna ang dialogue format para at least meron ng basihan. First, affirmative constructive arguments, 20 minutes. Meron naman dyan si Brother Glenn o si Brother Jay. Number 2, negative side, cross-examination, 10 minutes. Negative constructive arguments, 20 minutes. Number 4, affirmative sides, cross-examination, 10 minutes. Number 5, affirmative rebuttal arguments, 15 minutes. Number 6, negative cross-examination, 10 minutes. Number 7, negative rebuttal arguments, 15 minutes. Number 8, affirmative cross-examination, 10 minutes. Number 9, negative conclusion, 10 minutes. And number 10, last, affirmative conclusion, 10 minutes. Ito na ang mga rules and regulations sa ilahang pag-friendly dialogue. First, avoid ad hominem and other fallacious question, statement, and argument. Number 2, the dialogue should present facts with the support of standard references and Bible verses as proof of proposition. Silang dalawa man ang nagbigay ng rules, papasahin ko lang. If there's a question to us to the veracity of the reference presented, the interpolator can request the moderator to check or examine the documents, or the debater has the privilege to check, examine the references. Number 4, objections should always address to the moderator. Yes. Respect the moderator at all times of his decision. Okay? Answer directly to the categorical questions such as yes or no or true or false. As long as it is not making the question seriously, then explain. The debater or dialogue should present his question during interpolation within 1 minute, or else he could be constrained by the timekeeper and advised to proceed to the next question, and every question should be answered within 1 minute only. 1 minute question and 1 minute answer. So, sa mga kasamaan mo, Brother Glenn, pwede rin sila magano ng time para at least meron din tayong basihan. Kasi meron din kami sa oras din. Then, number 9. At number 8, if the question is malicious, the debater can object to the moderator. Okay, so kung mali, pwede mo mag-object. If the debater doesn't want to answer the question, he can say pass without further explanation. And number 10, respect the answer of your opponent. Rebuttal during interpolation is prohibited. So, both side naman mo kabalo, brother. Number 11, first round of cross-examination should be taken from first presentation only. Okay? In rebuttal state, the debater or dialogue are allowed to ask any question as long as it is related to the subject. Number 12, every violation of the dialogue or debater against the rules and to the moderator, the debater will be received warning. Okay? If the debater can reach 3 warnings, he will receive a penalty. Take out.
and more 1 minute depending on the situation of the debater. Last, 13. The moderator can decide who the winner of the debate. It is the debater are displaying unprofessionalism and unruly behavior during the debater period. Okay? Okay, last but not the least, question that has been answered should not be repeated. Okay, so kung sila man na nagbigay nito ng rules and regulation, both sila nag-sign in front of me. So, means, nakasabot sila o nakaintindi sila sa mga rules and regulation. Okay? Okay? Let us pray. Pwede po inanyan lahat at tayo po ay tumayo. Heavenly Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you, Father God, for this afternoon that you given to all of us. Thank you, Father God, for the safety protection that you send us here safe and sound. Thank you so much, Father God, for the place that we use. Very warm, welcome sa aming mga kasama ng mga barangay officials na nandito, Panginoon, sa Usia, sa Barangay Hall. Lord, nawa sa pag-usap ng dalawang pinili mo, Panginoon, para maipahayag, Panginoon, ang katotohanan. Nawa, ikaw ang mag-bless sa kanilang dalawa, sapagkat binigyan mo sila, Panginoon, ng karunungan at katalinuhan na lingid sa aming kaalaman ay wala po kami ganun karunungan na pagtungkol sa iyong mga salita. Subalit, Panginoon, nandito kami upang maging saksi kung ano po ang katotohanan na tungkol sa kanilang pag-uusapan sa hapon na to. Nawa, matanggap namin kung ano po ang katotohanan. At bilang mga anak mo, Panginoon, matapos ang dialogong ito na friendly dialogue, nawa ang pagkakaibigan bilang isang mga anak mo, Panginoon, ay manatili, Panginoon. Lord, bless mo rin, Panginoon, ng mga taon nandito, nawa malaman nila, Panginoon, kung ano yung katotohanan, sapagkat katotohanan lang ang magpapalalaya sa amin. Ang lahat ng ito, Panginoon, itinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Okay. So, again, magandang hapon sa inyong lahat. So, bilang lingid sa inyong kaalaman, ako isang barangay official din. So, ang pagrespeto rin sa barangay official nandito sa Usias Barangay, kami po ay nagpapasalamat sa pagtanggap nyo sa amin na ito ay dialogo ng magkaibigan upang may pakita kung ano po ang katotohanan. So, sa lahat na nandito na nakikinig ng mga residente ng Usias Barangay, maraming salamat po sa pagtanggap sa amin. Okay? So, handa na ba lahat na makinig? Yes. Pakinggan po natin bilang isang manonood o bilang isang makikinig. Ang gagawin lang po natin ay makinig, manood, sapagkat sila lang po ang may mag-uusap. Sa atin lang, pakinggan natin. Huwag muna tayo magre-react kung ano yung makikinig natin, sapagkat ito'y dialogo ng sabi ko nga sa prayer, ito'y nabubugod-tangin silang dalawa. Sapagkat kung sa atin wala tayong karunungan na magpaliwanag ng ganito, bukod-tangi po silang dalawa. Kaya nga pagpapalain tayo ngayon dahil makakarinig tayo ng mga malalalim na salita ng Diyos na minsan din natin napakinggan. Diba? So, ito ang panahon para at least mapakinggan natin kung ano yung katotohanan. Basta sasabihin ko sa inyong lahat, tayo po ay magkapatid. Amen? Magkakapatid po tayo. So ngayon, may paliwanag lang nila kung ano yung katotohanan. Okay? So, time start. So, ang unahin natin ang affirmative. Brother, okay lang, brother? So, Brother Jay, it's your turn. Okay na. Mga kaigsunan, mayong hapon kanatong tanan. O sa tanan nga mga lumulupyo di sa barangay Usias,
daghang salamat sa inyong pagpaminaw o sa akong mga kaigsuunan nga mga Seventh-day Adventist o sa akong mga kaubanang mga kaabag sa Roman Catholic Church sa parokya ni San Isidro Labrador sa Libungan. Nining hapuna mga igsoon, akong pamatud-an ang among tema nga si Apostol Pedro, unang Santo Papa sa Iglesia Katolika Romana, base sa Biblia o referensya. Nining maong debate mga igsoon, mopokus kami sa among main topic nga mao si Pedro ang unang Papa o Santo Papa sa Iglesia nga gitukod sa atong Ginoo. Walay apil nining debatiha kung kinsay matuod nga simbahan. Pwede na mo nang hisgutan sa sunod, pero dili na mo'y focus na namo karon ang among main subject matter si Pedro ug ang iyang katungdanan diha sa Iglesia nga gitukod sa atong Ginoo. Dili issue diri kung naka si Pedro ba ang nagtukod sa simbahan dito sa Roma. Dili debate diri ang civil status ni Pedro kung siya minyo ba o ulitaw kay kitang tanan na sayod minyo na siyang daan sa diyang gitawag siya sa atong Ginoo. Dili issue diri ang papasi tulang opisina sa walay putol nga listahan sa mga papa o ang mga nadikit nga mga issue o skandal sa mga papa nga sa kasaysayan. Nining timaha, dili issue kung kinsay labaw ni Kristo ug ni Pedro. Kay kitang tanan na hibaluman nga si Kristo gayud ang labaw ug dili si Pedro. Gani si Kristo mao man usab ang Ginoo ni Pedro. Mao intima karon mga kaigsunan nga si Pedro ang pinakaunang Santo Papa sa Iglesia nga gitukod ni Kristo nga claim the Roman Catholic Church, but that is not the debate. Ako, akong pahimugatan, focus kami sa usa ka main topic, si Pedro ug iyang katungdanan sa simbahang Katolika. Kay kung mabuhat bitaw ta og thesis, kinahanglan isa laman ka subject matter. Isa lang ka main topic. Kung magbuhat po tag resolution ordinance nga akong ginatrabaho bilang SB secretary sa munisipyo sa Libungan, usa lang jud ka subject matter sa usa ka resolution ug ordinance. So diha mi focus karon mga igsoon. Now, to come up with a common knowledge ug understanding kining po usa may buti pasabot ining term nga Pope. Ang Pope, according to the New Standard Encyclopedia, Volume 13, page 477, nadala na ko and I quote, "The Pope is the head of the Roman Catholic Church. The word is from the Greek papas, which means father." So literally, ang pulong Pope mao di ay ang makita nga leader o pangulo o amahan, father, sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Now, makaingon ta, kung ang Pope gitawag og amahan o pangulo sa simbahan nga gitukod ni Kristo, dili baka kini mosumpaki diha sa naisulat sa kasulatan, labi na diha sa naisulat sa Mateo 23:9. Nga nag-ingon diha, dinhi ka sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan. Ingon po diya sa Kolosas 1:18, si Jesus lamang ang ulo, siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Salmo 136:16, ang Dios ang nangulo sa iyang katawhan latas sa kamingawan. Wala ko'y supat nga anak mga igsoon, kay tinuod man kana nga ang Diyos gayod, kung sa iyang pagka-Diyos, siya gayod ang pagkatawgong amahan. Di kita pwedeng mutawag sa bisan kinsa dinhi sa kalibutan nga tawgon nato amahan, gilaturing nato nga Dios. Apan kung ipaambit kini sa atong Ginoo, o iya kining ibuton nga ipaambit sa tawo nga mapili, mahitabo pud kini. Matod pa niya sa Isaias 14:24, ang ilaraw sa Dios mahitabo gayud ug ang iyang pagbuot matuman usab. Now, atong sutaon karon kung ang Dios nga mao ang amahan, si Kristo mao ang ulo ug siya mo'y nangulo sa katawhan, mipaambit ba niining katungod ngadto sa tawo? Diha sa Exodus Kapitulo 33, versikulo 12, si Moises gipili sa Dios nga mo'y mangulo siyang katawhan padulong sa yutang saad. 1 Kronikas 17:7, busa sultihi ang akong alagad nga si David nga nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan, gikuha ko ikaw gikan sa pasibsibanan, gikan sa pagkamagbalantay sa mga kardero, aron ikaw mo'y mangulo sa katawhan ang Israel. Diha po sa Marcos 7:10, ang atong Ginoong Jesucristo mingon ug nanudlo, di ba nagsugo man si Moises, tahura ang inyong amahan ug inahan, ug ang magsultig dautan batok siyang amahan ug inahan kinahanglan nga patyon. Kini affirmation ni dito sa isa sa napulo ka sugo nga pagtahod sa atong gidikanan nga nasulat diya sa Deuteronomy 5:18. Roma 13:1, si San Pablo nagkanayon, kinahanglan nga ang tanan magtahod sa mga namunuan sa kagamhanan kay walay awtoridad nga dili gitugutan sa Dios ug ang kagamhanan karon gipahimutan sa Dios. So sa ato pa nakita dayag nga tinuod ang Dios mo'y ang pagtawgon lamang amahan. Si Kristo ra may ulo o pangulo sa simbahan, pero pwede po lang ipaambit sumala sa gisulti diha sa Isaias 14:24.
Nganong mapili man ang atong Ginoo ug magpangulo sa iyang simbahan? Matod pa niya sa Juan 16:16, sa dili magdugay dili na ninyo ako makita. Juan 17:21 sa iyang pag-ampon ingon siya, o karon mo anha ko kanimo amahan, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan. Unsa kuno? Bato na siya mupili kay dili siya magdugay di sa kalibutan. O ingon siya, padayonon ako pagbasa, apan sila magpabilin dinhi. Busa ingon siya bala ang amahan, bantayin sila diha sa ikahum sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Marcos 6:34. Nga sa pagtawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya ang dakong panon sa katawhan. Naluoy kayo siya kanila, kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Dini makita na to ang mga rason, mga igsoon, nganong kinahanglan ang usa ka makita nga pangulo o leader o ulo sa usa ka organisasyon. Kay luoy kayo, murag karnero nga walay magbalantay. Kiyos, magkatibulagay. Muna nga magpili siya o busa ang Diyos sa iyang Diyos nung kaalam, gibuot nga doon na gayoy makita nga mangulo sa iyang katawhan. Ang mga Israelitas gitagaan gayod sa Diyos o tao nga mo'y mangulo sa iyang katawhan. Sa ilang paglawig ngadto sa yutang saad. Busa ang Diyos dili gayod niya pwedeng pasagdan ang panon dinhi sa kalibutan. Pero gusto na kong klaruhon mga kaigsunan nga bisan ang Diyos nagpili og pangulo, ang Diyos nagpabilin nga espirituhanon nga pangulo sa iyang katawhan. Ang Diyos wala mo biya sa iyang katungod isip pangulo kundi iya lamang kining gipaambit ngadto sa tao nga iyang gipili. Gani ang tawhanong paminsar nagatudlo kanato ang kaimportante niya sa usa ka organisasyon nga pupundok nga doon na gayoy makita nga pangulo niini aron sa pagpatunhay sa kalinaw o kahiusahan. Pananglitan sa pamilya ana nga atong amahan bilang pangulo. Sa barangay na si Kapitan Joel bilang punong barangay, amahan sa barangay o ang ulo sa pangulo sa barangay. Sa munisipyo na ang mayor nga mo'y amahan o inahan kay babae mo na siya nga mo'y pangulo sa munisipyo sa Kabakan. Ug gani ang akong kaatbang nga usa ka 70 Adventist nga si Mr. Glenn Alado, anaaman sila matawag na pangulo sa General Conference. Una, pinakaunan yung presidente o pangulo si John Byington nitong March 1863. Gisundan kini ni James Springer White May 17, 1865. O karon ang ika-20 o ang current ninyo nga presidente mao si Ted M.C. Wilson. Mauna nga makita na tumayson nga ang usa ka kapunungan organisasyon kinahanglan nga doon na gayoy makita nga pangulo. Malahi na hinuon ang simbahang Katoliko nga worldwide kini 1.4 billion katao. O kana magilaraw sa Ginoo nga kini kuyanap sa tibuok kalibutan kinsa may karoy mangulo niini. So mao nang nagpili siya. Now, ang tema nga akong pamatud-an, tinuod ba nga si San Pedro, Apostol Pedro, mo di pinakaunang pangulo kay ang Papa sama sa kong ingon, leader. Gikan sa Grego nga papas, which means father. Siya bagyod ang unang nangamahan sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Dunay tulo ka dagkong rason o katarungan nganong ako ning gidawat mga igsoon. Nganuman ako mapamatud-an giya sa atong kasulatan o sa mga referensya nga si Pedro unang Santo Papa. Unang rason o katarungan, giusab sa atong Ginoo sa Kristo ang ngalan gikan sa Simon ngadto sa Pedro. Ikaduha, gihatag kaniya ang mga yawi sa gingharian sa langit. O ikatulog, gihimo siyang pangulong magbalantay sa mga karnero. Diya sa unang katarungan, giusab ni Kristo ang pangalan ni Pedro. Doon na ba tayo mabasa niya na? Yes na. Diya sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 42, gidala ni Andres si Simon nga tukang Jesus, mitutok si Jesus kaniya og miingon, ikaw si Simon nga anak ni Juan, apan sukad karon nganlan ka nagkipas nga sa ato pa Pedro. Ang posisyon ni Pedro bilang labaw sa tanan taliwala sa mga apostoles, dayagang ipakita siyang relasyon kay Kristo. Sa ilang unang panagkita, si Kristo miingon kay Simon nga ang imong ngalan pagkatawag nagkipas, buti pasabot bato. Ang rock or bato sa Hebrew chur o sa Aramaic kepa, sa Griego Petros, sa English Peter, sa Cebuano Pedro o bato. Kini siya nga pagtawag sa pangalan niya ng mga igsoon sa Old Testament, ang Diyos lamang ang gitawag og rock. Diya sa Salmo 18 gayon, the Lord is my rock, my fortress and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge. He is my salvation, my stronghold. Siya lamang ang ginatawag og rock. Sa karaang panahon, ang rock was not used as a proper name, kundili angga lamang. Pananglitan, ingno nimo imong amigo sukad karon. Tawgo na tikag
siupaw. Kay itong niaging adlaw, abaga pa kong buhok. Pero karon tawgon ako sa nakailan ako, siupaw na ko. Nga naman, nakalbo naman ko. Usa may ipasabot ni ana. So naay indikasyon o implikasyon sa pag-usab sa imong angga. Huwag ganong maunang makasulti usab kita. Ganong si Simon nga mangingis na gitawag man po ngadto sa pagkabato. Usa may buti ipasabot ni ana. Kining pagtawag kay Pedro ni Kristo og bato, wala kini gibungat ni Kristo kada wala lamay hinungdan. Ilabi na sa kultura sa mga Hudiyo ang paghatag og pangalan dako og kahulugan diha kanila. Alang sa mga Hudiyo ang paghatag og pangalan nagkahulugan og bag-ong status sa usa ka tawo. Sama pananglitan kay Abraham nga ang pangalan giusab ngadto sa Abraham, Genesis 17:5 kay gihimo siyang amahan sa daghang mga nasod. Si Jacob ngadto sa Israel kay Genesis 32:28 kay nakigbuno siya sa Dios. Eliakim Suwakim, 2 Hari 23:34 o ang pangalan sa upat ka batan-ong Hebreo nga si Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah ngadto sa pagka-Belteshazzar, Shadrach, Meshach, and Abednego diha sa Daniel kapitulo 1 bersikulo 6 ngadto sa 7. Sa bagong tugon, doon na po iusap ang pangalan, si Santiago o si Juan, gianggaan og Boanerges, kung hubaron mga anak sa dalugdog, pero wala kini gamita kanunay bilang pulis ilang ngalan, mao nga wala gayon sila kahatagig bagong ngalan. Pero sa kaso ni Simon, anak ni Juan, ang iyang bagong ngalan mao na ang Kefas, sa Griego Petros, klaro nga gipulihan ang daan niyang pangalan. Now, kanang pulong Kepas, usa kini ka transliterasyon sa pulong Aramaic Kepa ngadto sa Griegong Petros. Human niini nga panghitabo sa Juan 1:42, ang Ginoong Hesus mipadayon siyang paglakaw ug miadto siya sa Cesarea Filipo. Diin si Pedro sa unang higayon mibungad sa pagpadayag siyang dakong pagtuo ngadto sa katong Ginoong Kristo. Siya dihang nang atong Ginoong Kristo, alang kaninyo kinsa man ako. Among the 12 disciples, only Peter gave the exact answers. Sa ingon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Diyos nga buhi. Mateo 16:16. Human nga makasulti niini si Pedro, giignan siya sa itong Ginoong Kristo. Bulahan ka gayod, Simon, anak ni Jonas. Kay kining maong kamaturan, wala moabot kanimo bisan unsang tawhanong pamaagi. O puno sa sinseridad si Kristo mingon pag-usab. Sultian ko ikaw si Pedro. Iyahang gi-reiterate katong pag-unang meeting nila nga gidala siya ni Andres nga tukang Kristo, gitawag kag Kepas nga o bato, diri gi-reiterate niya, ikaw si Pedro o bato. O dinhing tungura mga igsoon, dunay saad nga iyang gisulti. Unsa may saad? Og diha kanimo pagatukuron ko ang akong iglesia. Mabasa ka na sa Mateo 16:18. Si Pedro ang gipili ni Jesus nga mo'y magsugod siyang simbahan o walay makapugong niini. Bisan pa ang anggahan sa impyerno kay mingon man Ginoo, bisan pag anggahan sa impyerno di gayon makalumpag niini. Dinhi gisulti kanato ni Kristo nga gipili niya si Pedro nga diha kaniya pagatukuron ang simbahan, siya ang bato nga pasukaranan. Mao na unang rason mga igsoon. Ikaduha nga rason, butong si Pedro lang ang gihatagan og yawi kat taliwala sa 12 ka apostoles. Mateo 16:19, gagingon, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Duha ka mahinangdanong butang ang gisulti ngadto sa mga apostol. Una, ang imong idili sa yuta, idili usab sa langit. Ug ang imong itugod sa yuta, itugot usab sa langit. Dinhi tin-aw nga bugtong si Pedro lang ang gihatagan sa gahom nga makahatag kapasayloan sa sala ug makahimog balaod nga maghatag direksyon sa katawhan sa Dios. Apan ngadto iya usab kining gihatag nga katungod sa tanang apostoles. Mabasa ka na sa Mateo 18:18. Ang kalainan lang kini sa Mateo 18:18 plural. O kaninyo ihatag o bisan unsa nga inyong itugod sa yuta, itugod sa langit. Sa Mateo 16:19 singular. Ang bisan unsa nga imong itugod, imo singular. Tataw nga pinasahi gayud ang kay Pedro mga kaigsunan. Now si Pedro lang usab ang gihatagan sa yawi sa gingharian sa langit nga naghatag ninyo og espesyal nga kahulugan. Kanimo ihatag ko ang mga yawi sa gingharian sa langit. Mateo 16:19. Sa karaang panahon, ang yawi timaan kini sa otoridad o gahom.
Kini nga simbolismo sa gahom atong mabasa sa balaang kasulatan diya sa Isayas 22:22. Isangon ko siyang abaga ang Yahweh sa balay ni David. Siya moabli niini og walay makasira. Musira siya niini og walay makaabli. Pinadayag 3:7 ang nagkupot sa Yahweh ni David walay makasira sa iyang ablihan ug walay makaabli sa iyang siradan. Ang Yahweh gigamit bilang simbolo sa gahom sa pagpanudlo sa pag-abli sa putahan kay balo mabasa nato na sa Lucas 11:52. Muna nga ang paggamit sa terminong papa, developmental ni siya mga igsoon kay basi ug pangitaan ko litra por litra asa barang papa di sa Biblia. Dili na mabasa litra por litra. Pero kung atong tan-awon ang kahulugan sa papa, mabasa sa Biblia. Nganong usab rin ang kahulugan sa pulo nga papa? Gikan kana isa kana ka acronym gikan sa Latin words nga Petri Apostoli Potestatem Accipiens o Peter Apostles power accepting. Nga sa ato pa si Pedro Apostol ang midawat sa gahom derived from Mateo 16:19. Muna nga mo nagbuot ipasabot sa papa mga igsoon. But literally papa o sa Espanya sa kining Italian gitawag ka nag-pope o sa Griego father, papa's father. Nan, unsa may katungdanan sa usa ka tawo nga naghupot sa gahom kay ang Yahweh gahom ng madiayni. Ingon pa diya sa Isayas 22:21, suluban ko siya sa imong bakos, unya itugyan ko kaniya ang imong gahom ug mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem o sa Huda. So mahimo ding amahan ang nagakupot sa maong Yahweh. Ikatulo, ihimo siyang magbalantay sa kardero. Human gayon sa pagkabanhaw ni Kristo, siya may pakita siyang mga disipulo o ipangutana si Pedro sa makatulo ka higayon. Pedro, gihigugma mo ba ako? Diya sa Juan 21:15-17. Now, aging pagbasol sa makatulog ka higayon sa paglimod ni Pedro kay Kristo, si Pedro mihatag usab sa makatulog nga pagmatuod siyang gugma ngadto kang Kristo nga pag-ingon niya, "Oo Ginoo, sayod ka nga gigugma ko ikaw." Ang Ginoong Jesucristo nga mao ang maayong magbalantay, nga babasa nato sa Juan 10:11-14. Gipaambit niining maong katungod diha kay Pedro sa diyang pag-ingon niya, "Feed my sheep, at imana pakala ang akong mga kardero." Diha sa Juan 21:17. Busa natuman ang panag-anig nagihimo ni Kristo atubangan sa musunod niini niadtong naapa sila sa bukid sa Olivo sa wa pa sakita ang atong Ginoong Jesucristo. Sa wala pagitagna ang paglimod ni Pedro, siya giigna ni Kristo. Simon, Simon, pagbantay. Kay si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan sama sa usa ka mag-uuma nga maglayon sa trigo gikan sa uhot. Apan nagampo ako alang kanimo Simon, aron dili mabuntog ang imong pagtuo o inigbalik na nimo kanako kinahanglan lig-unon mo ang imong kaigsuonan. Lucas 22:31-32. So, dunay pag-ampo ang Ginoo nga dili mabuntog ang iyang pagtuo kung sa diyahang makabalik na siya sa Ginoo, siya na'y mulig-on sa iyang mga kaigsuonan. Mga kaigsuonan, ang pag-ampo sa itong Ginoo klaro o epektibo o natuman gayon. Diha sa Juan 21:15-17 nga nakabawi siya. Katulo niya gayon, "Yes Lord, I love you with all my heart and with all my soul." Now,